Yan and start recording mga kalapida. Welcome sa isa na naman reaction video. Magandang umaga uli sa inyong lahat. Magkakaroon tayo ng reaction sa Senado tsaka sa ah, House. House music. So, nagkaroon ng pagtatalo sa House. Si Dan Fernandez, si Acop, tsaka si Paduano. Ayan, nababasa nyo naman. 'Di ba? So, nagkaroon ng pagtatalo. Okay, ano nangyari? Nagkabastusan. Pero ito yung maganda dito. As chairman ng committee committee niya ni Dan Fernandez. Hindi siya nagpasakop kay Akop. Gets nyo? Hindi siya nagpasakop kay Akop. Kasi as chairman, hindi siya nagpabastos sa mga tao na bumabastos sa kanya. Actually, may isa nga dun si Paduano, tumayo pa. I hate this when I see this. 'Di ba nakabwisit makakita ng mga ganitong mga politiko, 'di ba? Nauso kasi yung in aid of grandstanding. Ayan, hawa-hawa na lang, okay? Pero pakinggan natin si Dan Fernandez bago tayo lumipat sa PIDEA leak sa Senado. Okay, play. Kanina, you were asking the body. You were Ito. asking the body kung itatakil natin. Tapos ngayon, nakapag-rule ka na without asking the body. I think that is whimsical and arbitrary, Mr. Chair. No, Chairman, ako. Okay, konteksto, may nag-motion, pero para hindi naman itakil. Pero itong mga senior natin na congressman, feeling nila lumabag sa rule si Dan Fernandez. So, sinagot sila ni Dan Fernandez, si Dan Fernandez nagpaliwanag. Pakinggan nyo uli. Yes, I still have the floor, I Sige, think. go ahead. Oh. There is such a thing as out of order. If it is not included in the agenda, even in the floor, and if you tackle that, you are out of order. Mr. Chair, Congressman Akop, we will not be tackling that resolution right now. That's the reason why I'm Hindi ko asking. naman sinasabi. Sandali lang. No, Patapusin mo kasi order. ako eh. I still have the floor. No. Order. I'm trying to get your time because I'm the chairman. What I wanted to Sige, explain. if that is what you want, sige. Mr. Chairman, what I'm trying to point out is that a while ago, Congresswoman Matibag was implying through her manifestation that he wanted to include her privilege speech on the discussion of the resolution. But I tried to put it onto the floor by having the body to act on it. But we will not be discussing the merit of the privilege speech right Yun. now. What I'm trying to say with the indulgence of Congressman Akop is that the approval of the body that we will be including her privilege speech on Sa the next hearing. Susunod. Chairman, Okay, ang linaw-linaw ng sinabi niya. Okay, pakinggan natin yung re-rebat. Rebat. Ito lang po. Pa-recognize ka muna. Chairman. Before Can I recognize you, Congressman Paduano, may I be allowed to acknowledge the presence of Congressman Ruel Peter Gonzaga? Now you're recognized. Thank you, Chairman. Mr. Chairman, Pero kanina, pinutol lang natin to kasi bandang dulo lang yung kinuha natin. Sinabi na itong Paduano kanina, pasalamat, parang ganun pasalamat ka, committee mo to. Sa committee ko, makakabawi din ako. Sabi niya, kita mo ganun yung ganun yung ugali niyan. Ibig sabihin, gantihan, ganun ba yon? Gusto lang naman ni Dan Fernandez. Order. ganito lang po. Sinabi ko, I have already established, if that privilege speech was referred to this committee, pasok dun sa 5-day rule natin, 5 calendar day rule, pwede talaga. Somebody has to move, naipasok mo, then we'll vote if we have a quorum. Di ba? That's why, Mr. Chairman, your ruling should be right after that motion. If ever members... No, Ay, wala pa ruling. What I'm trying to tell is for her to have Tama, a tayo. motion. And then Ang sabi ko just kanina, only my point. wait. What I said was,
Because Umalis, bastos, 'di ba? Ganyan na ngayon, bastusan na. From Senate to lower house, bastusan na. Ayan po ang mga magaganda example. Tuloy. manifestation yon, now I'm trying to tell to change it to a motion. Hindi po ako nag-rule, Oo. Congressman Paduano. What I'm trying to tell is to change the manifestation to a motion. Ayan, bad trip na rin si Dan. Pasok. Pasok. So, motion, please. Laki ng butas. Mr. Chair, I may move to be included in the hearing. Forward natin tong uh, konti. House You have your own committees. Ayan, And, ayan. Pakinggan nyo. what I wanted is that we respect each other. You have your own committees. Respect the chairman, please. Ayan. in the hearing of the resolution. Hindi na siya kasi makapagpigil kaya pinigil muna niya yung motion. Saglit. Tuloy. Respect the chairman, please. Directing the appropriate House committee to conduct an inquiry in aid of Wait for a while. What I wanted is that we respect each other. You have your own committees, and I'm following the rules of this Congress, and it's also right that we debate on something. But when the chairman is speaking, respect the chairman, please. Ayan na. Kapwa We're niya all mga going one. congressman yan ha. Go ahead, Congresswoman. Mr. Chair, I move that Oo. Pinapakita ko lang sa inyo dito na bilang chairman ng committee na yan, pinapakita niya na pagka magsasalita siya, kasi hindi na nila ina-address, hindi na sila nagsasabi na Mr. Chairman, may I be recognized. Hindi na sila nagaganon. Ano na sila, kanya-kanyang salita. 'Di ba? Ganon din sa Senado, kanya-kanyang salita, kanya-kanyang singit. Wala nang may I be recognized. Dito, gusto ni Dan Fernandez na ganon pa rin yung rule is sundin nila. Para may order nga naman, 'di ba? Putang ina, paano ka makaka-order niyan kung hindi ka order? Okay? So, yun yung gustong palabasin ni Dan Fernandez dito. Okay? So, si Congressman Acop, si Congressman Paduano, dahil masyado na kayong mga senior, kaya siguro ginagamit nyo yung pagka-senior nyo, akala nyo, mababatas nyo si Dan Fernandez dahil kayo yung mga mambabatas. Hindi. So, yun yung issue natin pagdating dito sa lower house. Tas, ngayon lilipat tayo. Okay? Para dalawa yung topic na natin sa isang video. Lilipat tayo ngayon dito sa Jinggoy Estrada, maaaring makasuhan. Okay? Abogado ni Morales sumugod. Jinggoy pinakakasuhan matapos nilabas ang PDS. So, ni-real talk ni Attorney Trixie. So, punta po kayo sa Luminous. Doon nyo mapapanood ng buo. Okay? Dito kukuha lang tayo ng video kay Pinas Watcher. Hiram lang tayo. Okay? Ngayon, eto. Makakasuhan nga ba? May paglabag ba? O, pakinggan natin. Ito kasi yan, Jinggoy. Naka-Jinggoy ka talaga. Ang hilig mo talaga sa sabit. Wala pa akong criminal conviction to date. No? Wala akong criminal conviction. Alay ko ng mga ibang tao. Not unless proven otherwise. Breaking news mga kababayan. Sumugod sa Senado ang abogado ni ex-PIDEA agent Jonathan Morales kasama ang kanyang mga supporters at kamag-anak. Gumawa na ngayon ng hakbang ang abogado ni Jonathan Morales para mapalaya siya matapos ilabas ang PDS ni Jonathan Morales. Senator Jinggoy Estrada pwedeng maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10173 o ang paglabag sa Data Privacy Act of 2012. Mukhang mahaharap nga raw sa patong-patong na reklamo ang newly elected Senate Pro Temporate na si Senator Jinggoy Estrada Tabas at ito pa ay tungkol more. sa Senate hearing ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs kung saan illegal di umanong nilantad Bakit? ng Senator ang PDS or Bakit? profile information ng ex-PIDEA agent na si Jonathan Morales. Sa naging video ng veteran lawyer na si Attorney Trixie Cruz Angeles, napansin nito na mukhang hindi tama ang ginawa ng senador na isapubliko ang confidential data ni Morales. Una dahil ito ay paglabag sa Data Privacy Act na sumasailalim sa batas na dapat ay iniingatan ang anumang datos o O yan, yung mga nananakot sa inyo sa OLA. Huwag kayong matakot. Pag sinapubliko nila kayo, mga private parts nyo. Pwede nyo silang kasuhan. Tuloy. impormasyon ng tao, kontrata at iba pang papeles o legal documents.
Ikalawa, posibleng illegal raw na napasakamay ng senator ang documents Naku, ni Morales putang. dahil una ito ay nasa pangangalaga lamang ng PIDEA. Nako, Ang ahensyang nagdidiin sa kanya sa kasong umano'y tinanim lamang sa dating PIDEA agent. nako, Nakakapagtataka raw na tila bakit napasakamay ito ng senador Nako. na si Junggoy Estrada. Napakiwari ng maraming kababayan natin, maging si Attorney Trixie Cruz Angeles Oh. ay posibleng hindi dumaan sa committee chairman na si Senator Bato de la ay Rosa. malamang hindi dadaan yan dyan kasi kalaban yan eh. Tandaan natin, ito, Duterte to, kahit ano, kahit saan anggulo mo tignan. 'Di ba? Si Jinggoy, sa admin yan. Eh, syempre, sabi ko nga sa inyo, 'di ba, magkahiwalay sila ng ano, magkahiwalay sila ng dinidikdik. Okay, tuloy. Magkahiwalay sila ng pinakulong, tuloy. Ating panoorin ang buong pagpapaliwanag ni Attorney Trixie. Tony Trixie, pasok! So, naman si Mr. Morales, gumistigo ng kulong pa. Itataya pa niya buhay niya para na magsinungaling. Totoo yan. Kung Oo. hindi lang yun, he did not ask for this. Sinupina siya, kaya siya dumating. Pero hindi siya yung nag-release ng dokumento. Hindi naman siya yung ng issue, nagpalaki ng issue. Nagkaroon ng hearing. So, nagsabi siya ng totoo. Yes. Ngayon, Yun yung sinasabi ko. Ididiin niyo, pinatawag niyo yung tao para magkwento kung ano nalalaman niya. Pagkatapos, kung ano-ano iaakusan niyo. Tangina, anong kagaguhan yan? Diba? Papatawag niyo sa Senado para maging witness or resource person niyo. Tapos sasabihin niyo mga sinungaling. Alam niyo ganun na kabilis magsalita ng sinungaling ngayon sa Senado. Sinungaling ka, nagsisinungaling ka. Grabe. Ganun na kabilis ngayon. 'Di ba? Nahusgahan na agad bago malitis. Ay, Diyos ko. Convicted kaagad. Tuloy. suddenly, siya na yung binabash. Mm. Bakit? You asked me here to testify on this document which leaked out of PIDEA, Mm. tapos they put him on trial. So, yun ang mali. How do you expect any person to want to go to the Senate as a resource person kung suddenly you will find yourself on trial? Mm. Issue kasi yan nakasananay ang presidente dyan. Mr. Morales wasn't testifying on that. Oo. He testified only as to what he personally knows. He personally knows about issuing that, making that request for surveillance. Oo, yun nag-leak na yun. So, di ba? Bakit sa tingin ninyo magiging issue ito? He was only testifying on that. Hindi siya yung testigo na may white powdery substance. Hindi siya yung testigo nag-identify ng Rizal Towers. Mm. Hindi siya yung nagsabi doon. May informant doon. Mm. He only took the testimony of the informant, and it's still this in the eyes of everybody watching. If there's nothing to hide, why is PIDEA so interested in discrediting this man and not producing any documents themselves? Hindi ba ninyo nakikita? Siyempre, attorney, kaya talaga i-discredit yan para siyempre, alam naman natin na yung PIDEA sa admin na rin yun, di ba? Gets! Baka hindi nyo na-gets. Siyempre, hindi nyo ma-gets. Basher kayo ni Duterte. Tuloy. Ngayon, bakit kailangan ganunin si Mr. Morales? It means that he scares them somehow, even if he never testified directly about the president. He never did. Ito nga yung problema ng Malacanang. Grabe kayo mag-overreact. He was only testifying, siya lang ay investigador. So, hindi nga niya sinasabi na totoo yung sinabi ng informant. Ang sinasabi niya, kailangan itong investigahan. So, go back to the premise. You're reacting the same way that Malacanang is reacting. Malacanang is overreacting, thinking, oh my gosh, lalabas ito. Ito yung tanong ko. Saan nakuha ni Senator Jinggoy yung PDS? Nako, saan ba? Hindi ba dapat confidential document? Tapos Xerox copy yun na sinertify ng PIDEA. Pero hinihingi ng Morales yung original copy. Tapos ayaw nilang bigyan ng original copy para nga makita niya kung talagang authentic yung nilabas na yon. Halimbawa ako, naglagay ako ng ng Xerox copy. Halimbawa, ganito na lang, medical certificate, 'di ba? May contact ako dun sa ospital. Gumawa ako ng peking medical certificate, pina-Xerox ko. Okay, paki-certify nga to, pakitatakan nga ng dry seal pa para ma-certify. Pak. Okay? So, pwedeng mangyari yun. Pwedeng yun yung hawak ni Jinggoy. 'Di ba? Kaya hinihingi ni Morales yung original para ma-review niya, makita niya kung totoo
at authentic. Hindi niya binigyan ng pagkakataon. Hindi niyo binigyan ng pagkakataon. Si Cheese Escudero, hindi mo rin binigyan ng pagkakataon. 'Di ba? Kaya nga yun yung issue nila. Kaya nga daw tinanggal si Migs dahil dito sa pag ano na to, pag Senate inquiry na to tungkol dyan sa PDEA leak na yan. Kasi madidiin dyan yung Pangulo. At madidiin dyan yung mga madidiin. Alam nyo na yun. Okay? So, yan yung dalawang topic natin ngayon, di ba? Una, sa House, yung pagiging chairman, pinanindigan ni Dan Fernandez, saludo tayo doon. Pangalawa, itong PDEA na leak na pwedeng magkaroon ng kaso uli si Jinggoy, aabangan natin to. Aabangan natin to. Sana ituloy nung abogado. Ituloy sana nila Morales. 'Di ba? Kasi nananahimik nga yung tao papatawag nyo para maging resource person. Tapos, syempre kung ano yung nalalaman niya, yun yung sasabihin niya. Tapos biglang sasabihin nyo na sinungaling. Sasabihin nyo, nagsisinungaling siya, i-discredit. Sana hindi nyo nalang pinatawag. No? Kawawa naman. Tapos, yung buhay niya nalagay pa sa bingit ng kamatayan. Mga buwakan ng ina nyo. Tatangan nyo talaga. So, yun lang mga kape. Bisaya na. Excuse me po. So, yun lang mga kalapida. Maraming salamat po and stop recording.